Halos mapangiwi si Anthony Davis matapos madali na naman sa kanyang mata mga idol. Well, bago yan mga idol, puntahan muna natin ang naging laban ng Golden State Warriors kontra sa Utah Jazz. Sa laban na ito ay walang Stephen Curry ang Dubs mga idol, kaya maagang napabuhat si Klay Thompson sa kupunan ng Warriors. Nakapagtala ng 25 points in total sa first 2 quarter si Papa Klay mga idol. Wala nga rin pala si Jordan Clarkson at Lauri Markkanen sa lineup ng Utah Jazz, kaya naman natambakan ng Dubs ang visiting team ng higit sa 20 mga idol. Step up din ang mga role player ng Dubs na panghawakan ng Warriors ang 14 points lead sa pagtatapos ng first half, 68-54. Second half mga idol, lalong uminit ang Warriors. Chris Paul to Trayce Jackson-Davis alley-oop dunk. Pinakitaan ni CP3 ang Utah Jazz ng mala-point guard niyang galawan. Lumobo palalo ang lamang ng Dubs. Buong second half ay naging kontrolado ng Warriors ang pace ng laban. Kahit walang Stephen Curry, no problem para sa Dubs. Pinangunahan ni Klay Thompson ang Warriors. Malaki din ang naitulong ng dalawang player nila na si Jonathan Kuminga at ang rookie na si Trayce Jackson-Davis. Pinilit pa namang pumalag ng Utah Jazz, yun nga lang hindi na rin nila kinaya. Kaya sa uli, panalo ang Golden State Warriors. Final score 118-110. Sa likod ng 32 points ni Klay Thompson, 21 points, 10 rebounds ni Jonathan Kuminga, 16 points, 7 rebounds naman para kay Trayce Jackson-Davis. Well, LA Lakers versus Minnesota Timberwolves. No LeBron ang purple and gold. Kung kailan importanteng laban, saka naman hindi maglalaro itong si Lolo Bron mga idol. Mahalagang may panalo ng LA ang laban na ito kung gusto pa nilang umangat pa sa standing. Well, maaga-agang step up ang ginawa ng mga role player ng Lakers, kaya naman nakuha nila kagad ang kalamangan sa Minnesota Timberwolves. Si Spencer Dinwiddie ang naging leading scorer ng LA. Perfect shooting, 3 of 3 field goal sa 3-point area. Umambag din sa opensa itong si Austin Reeves at Rui Hachimura, habang sa Minnesota naman team effort at magandang ikot ng bola. Si Anthony Edwards at Naz Reid ang bumubuhat sa opensa ng visiting team. Solid din ang shooting ni Edwards sa 3-point area. Bago magtapos ang unang quarter mga idol, nakapag-miniran pa ang LA. Solid combo na sana sa Twin Tower ng Lakers. Pinagsabay ni Darvin Ham si Hayes at Davis. Anthony Davis putback dunk, yun nga lang nahampas sa mata ni Carl Anderson si AD. Napangiwi na lang si Anthony Davis dahil sa nangyari sa kanya. Well, hawak ng Lakers ang 4 points lead, 37-33. Second quarter, hindi na ipinasok pa si Anthony Davis, kaya pagkakataon na ito ng Minnesota para agawin ang momentum sa home team. Nahirapan na ang LA dahil sa pagkawala ni Anthony Davis, kaya naman naagaw na ng visiting team ang lead. Napalag pa rin naman ang Lakers, yun nga lang halfway mark ng laban. Pumana ng magkakasunod na shooting ang Minnesota Timberwolves, led by Naz Reid, 2 tres at 1 floater. Nasundan pa ulit yan ng isa pang tres. Putok bigla sa double digits ang kalamangan ng Minnesota. Bago magtapos ang first half, pumakawala pa ng isang deep 3-pointer si Anthony Edwards. Hawak na ng Wolves ang 15 points lead, 79-64 end of first half. Entering of third quarter, tuluyan nang hindi nakabalik si Anthony Davis, kaya naman nagdiwang ang Minnesota. Dahil pabor na sa kanila ang laban, hawak na rin ng Wolves ang momentum kung saan kontrolado na nila ang laban. On fire pa rin si Naz Reid para sa Wolves. Tuloy pa rin naman sa pakikipagbakbakan ng LA. Isang wide long 3-pointer ang naisagot ni Austin Reeves. Galit na rin si Jackson Hayes mga idol, panay na ang pag-atake sa ilalim ng basket. 3 magkakasunod na slam dunk ang isinagot ni Hayes sa Timberwolves. Naibaba ng LA sa single digits ang kalamangan ng Wolves, kung saan mga idol 4 na lang ang hinahabol nila. Muling umangat sa double figure ang hinahabol ng LA under a minute remaining. Muling kumana ang Wolves ng magkakasunod na shooting, kaya nagtapos ang third quarter na hawak pa rin ng Minnesota ang 10 points lead, 102-92. Well, last and final quarter, in control na ng Wolves ang laban. Tuluyan nang nawala ang momentum sa LA, kaya hirap na rin nilang pababain sa single digits ang kalamangan ng Minnesota. Halfway mark ng quarter na magpapalalo ang kalamangan ng visiting team. Pinilit pa naman na pumalag ng Lakers, yun nga lang hindi na rin talaga nila kinaya. Kaya sa uli, panalo ang Minnesota Timberwolves 127-117. Balik ulit sa 9 seed ng West standing ang LA Lakers.